Ay nako, ano to, Rhea? Ano nangyayari sa akin? Bakit ang dami kong sugat? Ay, ano ba naman yan, ma? Puputok na yung mga sugat mo. Paolo, tulungan mo kami. Sa isang liblib na lugar sa Zamboanga ay nakatira ang isang matandang babae na si Tesang, kasama ang kanyang anak at apo. Kahit may edad na si Tesang ay kasing lakas pa rin ang kalabawang kanyang katawan. Kadalasan, siya ang nakatoka sa mga gawaing bahay tulad ng paglalaba, paglilinis, pagsisibak ng kahoy at pagluluto. Kontento na siya sa antas ng kanilang pamumuhay. Pagka-graduate sa kolehiyo ng kanyang apo na si Paulo, agad itong nakapagtrabaho bilang isang call center agent. Samantalang si Tessa naman, nagmamay-ari ng isang sari-sari store na pinagkukunan niya ng panggastos sa pang-araw-araw nilang buhay. Ay, nandito ka na pala, apo. Mukhang pagod na pagod ka. Halika, ipaghahanda kita ng almusal. Kumain ka muna bago matulog. Wow, alagang-alaga mo si Paulo ha. Akong anak mo, kailan ko kaya mararamdaman na inaalagaan mo rin ako? Aba syempre, ako ang nagpalaki rito kay Paulo simula nang mamatay ang nanay nito at nagkaibang pamilya ang tatay nito. At isa pa, mabuting bata ito. Hindi katulad mo, Rhea. Hanggang ngayon nasa puder pa rin kita. Hindi mo maayos yung buhay mo. Sa bagay, tignan mo nga itsura mo. Kaya walang lalaki sumiseryoso sa iyo. Grabe ka naman makapagsalita sa akin. Parang hindi mo ako dugo at laman ah. Ay nako, makaalis na nga. May date pa ako. Sige, Chupi, alis na. Ang aga-aga sinisira mo ang araw ko. Hindi na nagdalawang isip na lumabas na ng bahay si Rhea na nakabusangot. Lola naman, kawawa naman si tita. Hayaan mo siya. Hindi na nga kagandahan, wala pang utak. Dapat lang yun sa kanya. Basta ikaw lang ang paborito ko. Lola, wag ka naman ganyan. Yung bibig mo po. Siguradong nasaktan nyo rin yun. Ay, wala akong pakialam. Kumain ka muna riyan at may bumibili sa tindahan. Sandali lang ha. Pumunta si Tesang sa kanyang tindahan at inasikaso niya ang kanyang customer. Biglang nagbago ang timpla niya nang marinig na uutang ang kanyang kapitbahay na si Mirna. Wala na raw lulutuing bigas at ulam ang babae. Wala na rin daw siyang gatas para sa kanyang anak. Pesting buhay to. Uutang ka na naman. Ano, hindi pa rin ba nakakahanap ng trabaho ang batugan at inutil mong asawa? At ikaw naman, wala na nga kayo makain, anak ka pa rin ng anak. Hindi mo ba makontrol yung kakatihan mo? 30 anyos ka pa lang pero nalulosyang ka na. Tignan mo nga yung dibdib mo, sobrang lawlaw na. O ito 200, yan lang ang mapapahiram ko. Sa totoo lang, matulungin naman si Tesang, lalo na sa mga taong walang-wala. Ngunit kadalasan, bago siya tumulong ay kukuda muna siya ng kukuda na parang hindi niya iniisip ang sinasabi niya. Makakarinig muna ang mga humihingi ng tulong ng insulto at panlalait mula sa matanda. Noon pa man, wala na talagang preno ang bibig ni Tesang. Kaya nga wala sa kapitbahay niya ang gustong maging kaibigan siya dahil sa pagiging taklesa niya. Bandang 9:00 ng gabi ay nakita ni Tesang si Rhea sa labas ng bahay nila na may kahalikang lalaki. Bagong mukha yun sa paningin niya kaya naisip niyang nagpalit na naman ng nobyo ang anak niya. Sino yon? Bagong lalaki mo na naman? Malaman, kakauwi ko lang eh. Usyoso ka na naman agad. Oo, boyfriend ko si Eddie. Engineer yun, madatong. Ganyan ba kita pinalaki? Ano ba? Nagbebenta ka na ba ng katawan mo ngayon? Ganyan ka na ba talaga? Pakawala! Huwag mong iasa ang sarili mo sa mga lalaki mo. Maghanap ka ng matinong trabaho kung gusto mo magkaroon ng direksyon ng buhay mo. At utang na loob, makinig ka sa akin! Nakakarindi ka na, ma. Putak ka ng putak. Pabayaan mo na ako. Alam ko ang ginagawa ko. Ang tutukan mo ng pansin ay ang apo mo. Kung alam mo lang ang pinaggagawa niyan sa likod mo. Bakit? May girlfriend na yung apo mo. Nakita ko sa Facebook ang pictures nilang dalawa. Eto oh, tsaka naman. Tingnan mo nakalagay, in a relationship. Kumpirmado, may girlfriend na nga si Paulo. Nagpanting ang tenga ni Tesang sa narinig. Hindi siya makapaniwala na may nobya na ang kanyang paboritong apo
At kung hindi pa ito sinabi ni Rhea ay hindi niya pa malalaman. Sumama ang kanyang loob dahil pakiramdam niya ay naglihim sa kanya si Paulo. Kaya plinano niyang kumprontahin ang binata at kilalanin ng maigi ang babae. Kinabukasan, pag-uwi ni Paulo galing sa trabaho ay sinalubong siya ni Tesang. Hindi pa nga nakakaupo man lang ang lalaki, nagsimula na agad ang matanda. Sandali lang la, iinom muna ako ng tubig. Paupuin niyo po muna ako. Ano itong nalaman kung may nobya ka na raw? Wala ka bang planong sabihin sa akin? Kung hindi sa akin sinabi ng tiyahin mo, wala akong kaalam-alam. Sasabihin ko naman po. Mahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kailan mo planong sabihin, Aber? Sige lang, maglihim ka lang sa akin. Wala naman talaga akong halaga sa iyo. La, huwag ka naman magtampo. Dadaling ko siya rito sa Sabado para makilala at makilatis mo na. Sigurado naman akong magugustuhan mo siya eh. Tignan natin, Paulo. Pagkalipas ng ilang araw ay handa na si Tesang harapin ang nobya ng kanyang apo. Kaya hindi na rin nag-aksaya ng oras si Paulo at dinala niya na sa kanilang bahay ang nobyang si Abby. Hello po, Lola Tesang. Ako po si Abby. Nice to meet you po. Bago sumagot si Tesang ay tinignan niya muna si Abby. Kinilatis niya ng maigi ang itsura ng babae habang bahagyang nakasimangot at nakataas ang kanyang kilay. Eto na ba yon, Paulo? Hindi mo man lang ito pinagsabihan na magsuot ng maayos na damit? Ano ba ito? Dancer sa bar? Kung makapagsuot ng maiksing shorts, puro peklat naman at ang itim ng tuhod. La, pasensya ka na sa lola ko ha. Ganyan lang talaga siya magsalita pero mabait at mapagmahal naman yan. O bakit? Sinasabi ko lang ang obserbasyon ko. Sorry po. Tatakpan ko na lang po ang legs ko. Saan mo ba nakilala ang babaeng to, ha, Paulo? Hindi maganda ang aura niya. Hindi kayo bagay. Magkatrabaho po kami la. Sana naman po ayusin yung pananalita nyo sa girlfriend ko. Huwag naman po kayong bastos kausap. Maayos ko siya yung pinakilala sa inyo eh. Tapos gaganyanin nyo lang. Respeto naman po sa amin. O sige, hindi na ako magsasalita. Basta paalisin mo na yan. Paulo, Han, una na muna ako ha. Obvious namang hindi ako welcome dito sa inyo. Sinundan ni Paulo si Abby sa labas ng kanilang bahay para suyuin at humingi ng pasensya. Han, sandali lang. Bakit? Pagpasensya mo na lang si Lola. Huwag mo na lang dibdibin yung mga sinabi niya. Alam naman nating walang katotohanan ng mga yun eh. Nag-a-adjust pa kasi yung sigurado. Unang beses ko pa lang kasing nagpakilala ng babae sa kanya eh. Intindihin na lang natin siya, please. I love you. Hindi ako pinalaki na maayos ng mga magulang ko para lang ganyanin ako ng ibang tao. Hindi ako pinagsasalitaan ng ganyan ng parents ko. Naiintindihan kita, kaya nga sorry na eh. Ako na ang hihingi ng kapatawaran para kay Lola. Please, huwag na natin gawing issue to. Alam mo naman kahit bago pa lang tayo eh. Mahal na kita. Mahal din naman kita eh. Pero sana wag na maulit yung ginawa niya sa akin. Baka makalimutan kong matanda siya at patulan ko siya. Inabangan ni Tesang ang pagpasok sa bahay ng kanyang apo. Sa pagkakataong ito, kating-kati na siyang sabihin kay Paulo ang tingin niya kay Abby. Wala man lang bahid na pagsisisi sa mukha ng matanda dahil para sa kanya ay walang mali sa ginawa niya. Pinoprotektahan niya lang ang kanyang apo. Bakit niyo naman po binastos yung girlfriend ko, la? Paano pagkasal na kami? Aapi-apihin niyo lang si Abby? Kasal? Nahihibang ka na ba? Malandi ang nobya mo. Alam na alam ko na ang karakas na ganyang babae. Lolokohin at aabusuhin ka lang yan. Ayoko sa kanya. Huwag mo nang dadalin ulit yan dito. La, wag naman kayong ganyan. Bigyan niyo pa sana siya ng isa pang pagkakataon. Makikita niyo rin kung bakit ko siya minahal. Please naman, la. Hindi ko maipapangako magugustuhan ko yung babae yan. Hindi ko alam pero mukhang ginayuma ka niyan. Punggok na nga, sobrang taba pa. Walang kahubog-hubog ang katawan. Ano yan, gasol? Sumimangot si Paulo sa narinig mula kay Tesang. Ngunit wala naman siyang magawa dahil baka uminit palalo ang ulo ng matanda sa kanyang nobya at mas lalong hindi matanggap ang kanilang relasyon. Kaya kahit nasaktan si Paulo,
Nanahimik na lamang siya at dumiretso ng pumasok sa trabaho. Kinabukasan, nakipagkita si Tesang sa kakilala niyang manggagamot na si Alab. Madalas siyang bumili ng mga halamang gamot sa lalaki na mabisa sa mga sakit tulad ng sipon, ubo at lagnat. Katas ng halamang gamot ang madalas niyang inumin dahil mura at abot kaya ng kanyang bulsa. Uy, Alab, mabuti at nandito ka pa. Paalis ka na raw sabi ng pamangkin mo. Mabuti na lang naabutan kita. Oho, Aling Tesang. Ano po palang atin? Bakit na parito kayo? Bakit pa ba? Malamang bibili ako ng gamot sa'yo. Ikaw talaga, gamitin mo naman ang utak mo. Di ka pa rin talaga nagbabago. Taklesa ka pa rin. Naku, mabuti na lang at mapagpasensya akong tao. Ano po bang gamot ng kailangan nyo? Meron ka ba diyang pangsakit sa dibdib? Madalas kasing sumikip ang dibdib ko nang dahil sa paglilihim ng apo ko sa akin. Sa iba ko pa nalaman na may nobya na pala siya. Mabuti sana kung maayos ang babaeng pinili niya. Mukhang ayaw nyo dun sa babae Sinabi mo pa, hindi ko itatanggihan. Hindi sila bagay ng apo ko. Anghel ang apo ko. Yung babae naman, santa-santitang demonyita. Lolokohin niya lang ang apo ko. Baka naman inuusgahan nyo lang siya agad-agad. Isang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko na agad na hindi siya makakabuti sa apo ko. Sisirain lang noon ang buhay niya, kaya mas mabuti na lang na maghiwalay na sila. Teka nga, bakit ka ba nakikiusyoso sa buhay namin? Akin na yung gamot na mabayaran ko na at makaalis na ako rito. Eto ho, mabisa yan sa sakit ng dibdib. Pero Aling Tesang bawas-bawasan nyo na yung pagiging taklesa nyo. At baka yan ang magdala sa inyo sa kapahamakan. Hindi lahat makakapagpasensya sa inyo. Yan lang po ang masasabi ko. Mag-ingat kayo. Ngumiti lang na parang nakakaloko ang matanda bago tuluyang lumabas ng bahay ni Alab. At saktong pagdating niya sa bahay, nakauwi na rin si Paulo. Binati niya ang kanyang apo at ipinagluto niya ito ng almusal na madalas niyang ginagawa. Ipinwesto niya sa harap ng apo ang niluto niyang sinangag, itlog at tusino. Umupo rin siya sa harap ng apo para pag-usapan ng nalalapit na kaarawan ni Paulo. Magbe-birthday ka na sa Makalawa, apo Anong gusto mong regalo? Isa lang po ang gusto ko, La. Ang makasama si Abby sa birthday ko. Pwede po ba yon? Dadaling ko ulit siya rito pero huwag niyo na po ulitin yung ginawa niyo sa kanya. Itrato niyo sana siya na maayos, na parang sariling apo niyo rin. Sige. Talaga, La? Promise hindi niyo na siya pagsasalitaan na masama? Hindi niyo na siya iinsultuhin? Hindi na kayo magiging taklesa? Tignan natin. Basta umayos din ang babaeng yan. Sa araw ng kaarawan ni Paulo ay naging abala si Tesang sa pagluluto ng mga paboritong pagkain ng kanyang apo at sa pag-aasikaso sa simple nilang selebrasyon. Marami-rami rin ang bisitang dumalo, mga kamag-anak, kaibigan at mga katrabaho ng kanyang apo. Kumain lang kayo riyan marami pa ron. Pero huwag kayong magsasyaron para sa apo ko yung mga pagkain. Napansin ni Tesang na tumaas ang kilay ng mga nakaririnig sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, siya ang nagpagod at gumasto sa mga pagkain, kaya may karapatan siyang magdesisyon kung anong mangyayari sa mga natirang handa ng apo. Maya-maya pa'y dumating na rin si Abby. Nakasuot ito ng mahaba-haba na puting bestidang bulaklakin at purong itim na ang kulay ng buhok nito. May dala-dala rin itong lasagna para kay Paulo. Hi, happy birthday, Han. Lasagna para sa'yo pala. Thanks, son. Tara sa loob para makakain ka na. Sabay-sabay na tayo ni na Lola. Pagpasok nila ay nakita nilang inaasikaso ni Tesang ang mga bisita. Bumati naman agad si Abby sa matanda nang magkasalubong ang mga mata nila. Good evening po, Lola Tesang. May dala po akong lasagna para sa inyo. Ano? Lasagna po. Ay dako, hindi ko alam yan. Mukhang mas masarap pa ang mga hinanda kong putahe kesa riyan. Sa'yo na lang yan. Hindi po. Para kay Paulo po talaga ito. Paborito niya kasi ito Ilalagay ko na po sa kusina. Kuha lang din po kayo, La, kung gusto niyong matikman.
Dumiretso na si Abby sa kusina para ilapag ang kanyang dalang pagkain nang biglang pumasok si Tesang. Halatang iritable na naman ang matandang babae kaya sumunod dito sa kusina para sawayin si Abby. Hoy babae, pakialamera ka talaga eh. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong pakialaman to kusina ko? Di ba sinabi ko sa'yo yung pagkain mo hindi naman masarap? Tsaka, bakit ba nandito ka na naman sa bahay ko? Sinisira mo ang kaarawan ng apo ko, peste ka! Sorry po. Gusto ko lang naman pong tumulong eh. Saka, nandito po ako para kay Paulo. Para magkasama po kami sa birthday niya. Gusto ko lang po siyang mapasaya. Lalagyan sana ni Abby ng dala niyang lasagna sa plato si Paulo, ngunit dumulas at nabitawan niya ito. Si Tesang naman ay halos umusok ang ilong dahil nabasag ni Abby ang isa sa mga pinakamagaganda at mamahaling plato niya. Tonta! Sinabi ko nang huwag kang makialam eh! Tingnan mo ang ginawa mo! Bakit kasi dinala-dala ka pa rito ni Paulo? Kahit gaano kaayos yan damit mo, ayoko pa rin sa'yo. Kaya maghiwalay na kayo ng apo ko dahil wala kang lugar sa buhay namin. Ano na naman nangyayari rito? Birthday na birthday ko, inaaway mo na naman si Abby la. Ano ba kayo? Tignan mo ginawa ng tontang yan. Nagbasag dito sa kusina ko. Napakagarapal ng babae niyan. Han, gusto ko lang naman sanang tumulong. Kaso tong matandang to pinagbabawalan ako rito sa kusina nyo. Ayun, di lumabas din ang totoong kulay mo. Santa-santita ka nga, bait-baitan. Wala kang respeto. Bumalik ka na kung saan mang impyerno ka galing at doon ka lang magasik ng lagim kasama ang mga demonyo mong magulang. Huwag maidadamay dito mga magulang ko. Baka makalimutan kung matanda ka. Sobra ka na. Nirespeto kita dahil lola ka ni Paulo kaso anong napala ko? Pangiinsulto at panglalait pati mga magulang ko dinamay mo. Ngayon Paulo, mamili ka. Ako ang matandang yan. Natigilan sandali si Paulo sa pagpapapili ni Abby. Sa isip ni Paulo, mahal niya si Abby ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay lagi niyang pipiliin ang pamilya. Wala siyang planong talikuran ng kanyang lola na kasama niya at sumuporta sa kanya simula ng paslit pa lamang siya. Sandali Abby, huwag mo naman akong papiliin. Napakahirap para sa akin. Anong mahirap? Mahirap ba ako piliin, Paulo? Saksi ka sa mga pinaggagawa sa akin ng lola mo. Kung ako sa'yo, apo, hiwalayan mo na ang babaeng yan. Ano na ang desisyon mo, Paulo? Dalian mo, naghihintay ako. Tumabi si Paulo kay Tesang at inakbayan ng matanda. Sorry, Abby. Hindi ko kayang talikuran ng lola ko. Tandaan niyo tong ginawa niyo sa akin. Grabing pamamahiya ang ginawa niyo. Hintayin niyo ang karma niyo. Abby! Bye, Paulo. Hintayin mo sa mga susunod na araw ang regalo ko sa'yo. Happy birthday! Hindi na hinabol ni Paulo si Abby paglabas ng bahay. Alam niyang doon na natatapos ang relasyon nila at wala na siyang magagawa kundi tanggapin yun. Alam niya rin na kahit anong suyo at pakiusap niya, hindi na siya pagbibigyan ni Abby at hindi na sila magkakabalikan pa. Tapos na palabas mga chismosa! Magsilayas na kayo! Huwag kayong mag-uwi ng pagkain ha! Sa amin yan! Nang wala na ang mga bisita nila, nagsimula ng mag-ayos-ayos si Tesang. Hinayaan na lang muna niya si Paulong magpahinga sa kwarto nito. Hindi niya rin alam kung paano kakausapin ng kanyang apo dahil siguradong masama ang loob nito sa kanya. Kaya nagpasya na muna siyang manahimik. Ikaw naman kasi, May. Masyado kang taklesa at mapanghusga. Hindi mo man lang tinrato na maayos si Abby. Kung hindi ko ginawa yun, hindi sana natin malalaman ang totoong kulay niya. Alam kong may mali sa babaeng yon. Hindi lang makita ni Paulo agad dahil binulag na siya ng pagkagusto niya sa haliparot na yon. Kahit sino naman mauubusan ng pasensya sa ginawa mo. Pinahiya mo yung tao. Buti nga yun lang ang sinabi niya sa'yo eh. Wala akong pakialam. Basta ko, pinoprotektahan ko lang si Paulo. Saka wala naman magagawa sa akin yung babaeng yan. Mahina nga ang utak nun eh. Parang ikaw, Rhea. Bakit mo ako sinasali dyan? Wala talagang filter yung bibig mo, ma. Tingnan mo, isang araw makakakuha ka rin ng katapat mo. Asan? Iharap mo sa akin.
Lumipas ang 2 araw ay hindi pa rin nag-usap ang maglola. Iniwasan ni Paulo ang kanyang lola at hindi naman kinibo ni Tesang ang kanyang apo. Ngunit tuloy pa rin siya sa pag-asikaso rito. Sa 3 araw, nahirapan ang matandang gumising dahil nagkaroon siya ng sleep paralysis episode. Madaling araw ito nangyari na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa madaling salita, paralisado ang buong katawan niya habang gising naman ang utak niya. Para bang kalahating tulog at kalahating gising siya. Maaari ring maihalin tulad sa bangungot ang nararanasan niya. Kaya lang, gising ang utak niya at naimumulat niya pa nga ang kanyang mga mata nang maranasan niya ang sleep paralysis. Katawan niya lang ang tulog, ngunit kita niya ang paligid at alam niya ang mga nangyayari. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, bigla siyang nakaramdam ng takot dahil sa nakita niyang tila anino ng isang babaeng nakadagan sa kanyang dibdib, na siyang nagpahirap kay Teresang huminga at gumalaw. Pagbabayaran mo ngayon ang mga kasalanan mo. Ipaparanas ko sa iyong impyerno. Pinilit ni Teresang igalaw ang kanyang braso hanggang sa tuluyan na siyang nakabangon. Hirap na hirap siya at para bang kinukuryente ang buong katawan niya at pinilit niya lang makatayo. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Naparami ang inom niya dahil natatakot siya sa nangyayari. At nang makakalma na siya, bumalik ulit siya sa pagtulog. Ay nako, ano to Rhea? Ano nangyayari sa akin? Bakit ang dami kong sugat? Ay, ano ba naman yan, ma? Puputok na yung mga sugat mo. Paulo, tulungan mo kami. La, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Bigla na lang ako nagkasugat ng ganitong pagkagising ko. Aray, huwag niyong hawakan. Ang sakit. Baka naman may nakain kayong kung ano. Halika la, dadaling ka namin sa ospital para magamot na yan. Wala naman akong nakaing iba. Puro gulay at isda lang ang kinain ko noong nakaraan. Malalaman ng doktor ang nangyari sa'yo. Tara na po la. Tita Rhea, tulungan mo ko. Daan-daan lang po't nasasaktan si Lola. Dinala ni Paulo si Teresa sa pinakamalapit na ospital para ma-check ang kalagayan ng matanda. Ngunit sabi naman ng doktor, normal naman ang resulta ng unang test na ginawa sa matanda at hindi nila matukoy kung ano talaga ang kondisyon ni Tesang. Kaya suwestyon ng doktor na ipatest pa si Tesang. Ngunit ang mga sumunod na test ay may kamahalan na at kailangan talaga nila ng malaki-laking pera. Hindi na, Dok. Wala kaming pera para sa test-test na yan. Sobrang mahal. Ano ba ginagamit yung pan-test? Ginto ba? Paulo, Rhea, iuwi niyo na ako. Sa bahay na lang ako magpapagaling. Pero la, kailangan nating malaman kung ano nangyayari sa katawan mo. Huwag nang matigas ang ulo. Ayos lang ako, apo. Pagka-uwi nila sa bahay ay pinagpahinga muna ni Paulo si Tesang. At makalipas lamang ang 4 na oras, biglang lumala ang kondisyon ni Tesang. Ma, ano yan? Sumasabog na yung mga sugat mo? Kailangan na nating linisin yan. Nanghihina na nga ako sa sakit eh. Mukhang alam ko na ang nangyayari sa akin. Teka, ano yan? Alupian ba yan? May mga lumalabas na insekto sa sugat mo. Ang dami ring gagamba at uod. Huwag mo na istorbo si Paulo. Alam ko na kung kanino tayo makakahingi ng tulong. Dalhin mo ako kay Alab ngayon din bago pa ako maghingalo. Nag-iwan si Rhea ng mensahe para sa natutulog na si Paulo. Sinabi niyang dadalhin niya si Tesang sa kakilala nilang manggagamot at babalitaan na lang ni Rhea si Alab sa magiging resulta ng panggagamot. Nabasa naman agad ito ni Paulo pagkagising niya at nagpa siya itong puntahan ng bahay ng manggagamot dahil gusto niyang makita ang kalagayan ng kanyang lola Tesang. Kaya hindi na muna siya pumasok sa trabaho upang makasama ang pinakamamahal niyang lola. Samantala, si Tesang at Rhea naman ay dumating na sa bahay ni Alab. Tao po. Oh, Rhea, Tesang. Sabi ko na nga babalik ka eh. Anong kailangan natin? Nangihina ng nanay ko, Alab. Papasukin mo na kaya kami. Kailangan ko ang tulong mo. Pero huwag kang mayabang, Alab.
Pinapasok ni Alab ang dalawa at pinahiga niya ang matanda sa kanyang sofa. Ulaan ko, kailangan mong tulong ko kasi hindi mo na kinakaya ang talab ng barang. Yan, magsilbing leksyon yan sa'yo para maging sensitibo ka naman sa nararamdaman ng kausap mo. Ngayon, nakakuha ka ng katapat mo, no? Oo na, gamutin mo na ako bago pa ako mamatay dito. Hinang-hina na ang katawan ko. Hinanda na ni Alab ang mga gagamitin niya sa pagpapawala ng talab ng barang. Hindi ito ang unang beses na may kakalabanin siyang mambabarang. Ngunit naging maingat pa rin siya dahil alam niyang hindi biro ang lakas ng mga mambabarang. Ngunit sigurado siyang kayang-kaya niya kung sino man ang gumawa nito kay Tesang dahil sa malalim na aral niya. At alam niyang kakampi niya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Hindi pa man nagsisimula si Alab, bigla nang dumating si Paulo. Bakit nagkaganito na kayo, La? Diyos ko, tulungan niyo po kami. Magiging maayos din ang pakiramdam ko, Apo. Huwag ka mag-alala. Magagamot ako ni Alab dahil magaling siya. Lakasan mo lang ang loob mo, Tesang. Tulungan mo sarili mo. Magsimula na tayo. Nagdasal muna ng taimtim si Alab at nag-usal siya ng orasyon ng 3 beses. Pagkatapos ay may inilagay siyang maliit na sanga ng kahoy sa pagitan ng 2 daliri sa paa ni Tesang. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang umaray at humagulgol ang matanda. Huwag kayong mag-alala, hindi yan si Tesang. Yan ang mambabarang na gumawa ng kademonyohan kay Tesang. Pinasapi ko siya sa katawan ng matanda. Uy, pipitsuging manggagamot. Tigilan mo ako. Masakit. Ano ba? Pipitsugin pala, ha? Kung gawin ko to sa'yo. Aray! Sino ka? Bakit ginawa mo to sa kanya? Magsalita ka! Mahirap akong kalabanin! Tama na! Ang sakit! Sabi ng sino ka eh. Huwag mo akong ginagalit. Baka buhay mo maging kapalit sa panggagago mo sa akin. Sino ka? Hindi na. Andeng ang pangalan ko. Pinayaran lang ako para barangin ang matandang ito. Magsabi ka ng totoo. Sino ang nag-utos sa iyong tarantaduhin ng matandang ito? Sumagot ka! Gumuhit sa ere ng espada ang manggagamot at itinutok ito sa katawan ni Tesang. Aray! Wag naman! Hindi ako lalaban! Kung ayaw mo wakasan ko, miserable mong buhay, magsalita ka na at naiinip na ako! Ipinosisyon ni Alab ang kanyang makapangyarihan ngunit hindi nakikitang espada nang sapul na sapul ang dibdib ni Tesang. Nagmistulang itatarak niya na ang espada sa dibdib ni Tesang nang biglang magsalita si Andeng. Si Abi! Siya ang nagutos sa akin! Siya ang may pakana ng lahat ng ito! Oh, Abi raw. May kakilala ba kayong Abi? Meron, yung ex-girlfriend ko. Napanganga na lang si Paulo sa narinig. Hindi niya lubos akalain na kayang gawin ni Abi na ipabarang si Tesang. Kung tutuusin, niligtas siya ni Tesang sa babaeng yun. Dahil marami pa pala ang posibleng gawing masama ni Abi kung nagtagal pa ang relasyon nila ni Paulo. O sige, ngayon, gusto kong tanggalin mo ang mga insektong ito sa katawan ng matanda. Kasama na rin ang mga nilagay mong masasamang elemento sa katawan niya. Sige, iwagwag mo lahat kung ayaw mong mamatay. Sige, ito na! Huwag mo na ako saktan! Parang awa mo na! May natira pa! Ubusin mo! Ayan na! Wala na! Uulitin mo pa to, ha? Hindi na! Hindi na! Siguraduhin mo lang, ha? Kung hindi, magkikita ulit tayo. At sa pagkakataong yun, papatayin na kitang pipitsuging mambabarang ka. Tanda mo yan! Hala, sige! Lumayas ka na! Makalipas lamang ang ilang minuto, nagising na si Tesang at paunti-unting naghihilom ang mga sugat niya. Bago sila magpasyang umuwi, may binigay muna si Alab kay Tesang na isang maliit na botelya na pangontra sa kulam at barang. O ayan na, Aling Tesang. Sana naman magbago ka na. Magsilbing leksyon ang barang na ito sa karanasan mo. O ito,
Pangontra ito sa barang at kulam. Ibibigay ko na ito ng libre sa'yo. Ang yabang mo talaga. Pero salamat sa pagsalba sa buhay ko. Maaasahan ka talaga sa mga ganitong bagay. Magkano lahat? Ikaw na bahala kung magkano ang kaya nyo. Ito ang 4,000. Ayoko maging kuripot dahil ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Aba, para nag-iba na ang ihip ng hangin ah. Sobra-sobra na ito sa totoo lang. Pero tatanggapin ko itong grasya ha. Kailangan na kailangan ko rin kasi talaga ng pera ngayon eh. Sige, salamat Aling Tesang. Mag-iingat kayo palagi. Palabas na sana ng bahay ni Alab sina Tesang nang hinabol ni Alab si Rhea. Sandali Rhea, naiwan mo yung payong mo. Salamat, Alab. Sandaling natigilan ng dalawa at nagkatinginan sila ng malalim. Nakaramdam agad ng kakaibang koneksyon sa isa't isa sina Alab at Rhea. Natunghayan naman ito ni Tesang at wala na siyang planong humadlang o makigulo kung sakaling magkagustuhan man ang anak niya at si Alab. Alam niyang mabuting lalaki si Alab at nagtiwala na lang siya sa kung anumang desisyon ng kanyang anak. Pagdating nila sa kanilang bahay, nagpahinga muna sila saglit. Maya-maya pa, naghanda na ng makakain si Tesang. Halina kayo at kumain na kayo rito. Sige po, Ma. Papunta na po. Nang magkakaharap na sila sa pagkainan, biglang nagsalita si Tesang. Paulo, Rhea, malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Pasensya na kayo sa akin. Kaya ako ganito dahil sa pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Kinalakhan ko rin ang mga masasakit na salita na naging dahilan kung bakit ako matapang ngayon. Akala ko pwede ko rin gamitin ang parehong estilo sa henerasyon nyo ngayon. Alam ko naman, Ma, takles at prangka ka. Pero ramdam ko ang pagmamahal mo sa amin kahit hindi mo sinasabi. Minsan lang kailangan ko ring marinig na mahal mo ko. Kasi anak mo ko eh. Rhea, anak, patawarin mo ko. Walang katotohanan na mga masasakit na salitang sinabi ko sa iyo. Lagi mong iisipin na matalino, madiskarte at higit sa lahat ay maganda ka. Kung magugustuhan mo si Alab ay susuportahan ko kayong dalawa. Sundin mo ang puso mo. Nandito lang ako at handang gumabay sa iyo hanggang sa pagtanda mo. Sige na nga, mahal kita. Salamat, Ma. Mahal din kita. Kay Paulo ba wala kang sasabihin? Sorry rin, Apo ha. Alam mo namang mahal na mahal kita at gagawin kong lahat maprotektahan ka lang. Una pa lang ay mabigat na loob ko kay Abby dahil alam kong may mali talaga sa kanya. Pasensya ka na kung nagkahiwalay kayo ng dahil sa akin. Pero kailangan mo makita ang totoong kulay niya. Alam mo, pinakamaayos lang na buhay ang pangarap ko para sa iyo. Pangako, sa susunod na may ipapakilala ka sa aking babae, aayusin ko na ang pananalita ko at pakikiharapan ko na ng maayos. Magiging prangka ako pero magpapakita na ako ng respeto sa susunod mong nobya, lalong-lalo na sa iyo. Mahal kita, Apo ko. Pasensya na rin po kayo, La. Hindi ko agad nakita ang totoong kulay ni Abby. Napahamak patuloy kayo. Promise, La. Sa susunod na may makilala akong babae, dadaling ko agad dito sa atin para makilala at makilatis nyo agad. Pero nangako ka po ha, pakikiharapan mo na ng maayos. Oo, pangako. Mahal ko kayong dalawa. Hala sige, kain na at lumalamig na ang pagkain. Pagkalipas ng ilang buwan, nanumbalik ang dating lakas ni Tesang. At pagkatapos ng masaklap na pangyayari sa buhay niya, nabawas-bawasan ang pagiging taklesa niya at hindi na siya masyadong nagbibigay ng komento sa buhay ng ibang tao. Naging leksyon na nga yun sa kanya at lagi na niyang iniisip muna ang mga sasabihin niya bago magsalita. Minsan ay nagiging insensitibo pa rin siya, ngunit kapag napagtanto niyang mali siya, humihingi naman agad ng paumanhin sa iba. Sa kasalukuyan, may bago ng nobya si Paulo. Si Rhea naman at Alab ay nagkatuluyan din. Samantalang si Tesang, suportado ang kanyang anak at apo sa mga desisyon nila sa kanya-kanya nilang buhay.
Natupad na ang pangarap ni Tesang para sa dalawa, ang maging masaya at masagana ang buhay nila. Lagi siyang nasa tabi at nakaalalay sa dalawa sa mga laban nila sa buhay. Wakas!